of God in your life, God changes you from the inside. Binabago ka ng Panginoon mula sa iyong kalooban. Sapagkat ang iniligtas ng Panginoon ay hindi ang iyong pisikal na katawan na nangangailangan ng pera, ng kayamanan, ng katanyagan, ng kapangyarihan. Ang iniligtas ng Panginoon ay ang iyong espiritu mula sa tiyak na kamatayan. And that spirit of yours will live forever. Yan ang bibigyan ng Panginoon ng glorified body that will stay with Him until eternity. Hanggang sa dulo ng panahon. Kung may dulo man ito. But that is why it's called eternity. Ano? Tuloy-tuloy yan. It never ends. So is this you now? Yung bang pananaw na ito reflects on you as a Christian? Are you exhibiting the characteristics of one, yung katangian ng isang taong tinubos ng dugo ni Jesucristo? Are you that person now? When we celebrate and we say, Hallelujah, the Lord has risen. Ikaw ba yung tao na yan na dahilan ng pagbango na muli ng ating Panginoon? Now look at yourself and look at the person beside you. Look at each and every one of you. Mukha na ba kayong mga tinubos ng dugo ni Jesus? Amen. Mukha na ba kayong tinubos ng dugo ni Jesus? You know, our answer to this question, I want you to reflect on it. Don't say it out loud. This is a question that is coming from God Himself. Just imagine, here is our Lord, Jesus Christ. At pinatay siya. Tumigis sa kanyang palad, sa kanyang tagiliran, sa kanyang ulo, sa kanyang paa, ang dugo. Sa kanyang likuran, mula dun sa paghampas sa kanya ng 39 na beses. And bawat patak ng dugo na yon, hindi para sa kasalanang ginawa niya. Oh no, He committed no sin. Each and every drop of the blood, bawat patak ng dugo, ay para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. At ang hirap isipin na pag tayo'y nagkakasala at alam nating tayo may kasalanan, madali nating tanggapin. Yung iba nga nahihirapan pa rin tanggapin nangangatwiran pa. Pero pag wala kang kasalanan, naghihinagpis ang iyong kalooban. Natatanggap ka ng parusang hindi para sa iyo. Ano kaya ang pakiramdam ng ating Panginoon nung ipinapako siya sa krus para sa mga kasalanang hindi niya ginawa? Kinaya niya to kasi mahal ka niya. That's it. Kinaya ng Panginoon lahat ng kanyang sufferings and punishment kasi mahal ka niya. And knowing this, dahil alam ko ito, kailangan kong mag-drive ng 12 oras
pabalik sa Bataan. Kailangan kong gumastos na malaking pera para makauwi lang dito. Kailangan kong matulog lang ng 2 oras para makasama kayo in this celebration. Because I know, ano man ang gawin ko, it will not be enough to show the Lord my appreciation sa ginawa niya para sa akin. Yes, the time will come. Our time will come. We will soon die. We will soon depart this world. Aalis din tayo sa mundo na ito. Hindi natin alam kung hanggang kailan. But while I am here, I promise the Lord, your blood will shine on me. Ang bawat patak ng dugo mo, magniningning sa pamamagitan ko. And this is the commitment that we must do today. Let the blood of Christ have a meaning in our lives today. Amen. Let His resurrection have a meaning in our life today. Magkaroon ito ng kabuluhan sa buhay nyo, sa buhay ng mga mahal natin sa buhay. Lahat ng mga tao nakapaligid sa atin, malalaman nila na ikaw ay tinubos ng Panginoon, that you have been redeemed by God. And that is something you should be proud of. Dapat pinagmamalaki nyo ito. Dapat inihahayag nyo ito sa mundo. That our God was born in this world. Siya ay Diyos nagkatawang tao. That we crucified Him. We killed Him because of our sins. Pero dahil mahal niya tayo, inako niya lahat ng ating mga pagkakasala, lahat ng ating kamalian, lahat ng ating kahinaan. Nang dahil sa kanyang pagmamahal, niyakap niya lahat ito, tinanggap niya lahat ito. Dinala niya sa krus ng Kalbaryo at ipinako niya kasama niya ang lahat ng ating mga pagkukulang at pagkakamali. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Kailangan merong patunay. Dapat may resibo na ang katubusan natin ay ganap na. And the receipt is in His resurrection. That I can show to the world, I am redeemed. Napagbayaran na ako. I am free. I am saved. Because my God, He died and He's risen from the dead. He has resurrected. He conquered death. He conquered sin for you. Let that sink in. Tumatak yan sa puso niyong lahat. And this makes you different from the rest. Dito kayo na iiba sa lahat ng mga tao. I am redeemed. Can you say that? I am redeemed. Say it together. I am redeemed. Amen. Ako ay tinubos na ng Panginoon. And nothing can take me away from that redemption. Today, our God, our Lord, our Savior has risen from the dead and sealed our salvation. Victory is earned from sin and death. Let us all stand up and pray. Hallelujah. Oh Heavenly Father, oh Lord God Jesus, we thank you, God, for everything that you have done for us.
Today, Lord, we celebrate your resurrection. Ito, Panginoon, ang kahulugan, ang definisyon ng aming pagiging Kristiyano. We are saved, Lord, not because you died from the cross alone. We are saved because you conquered sin and death for us. Tetelestai, it is finished. Natapos na ang lahat, Panginoon. Bagamat sa gitna ng lahat ng aming mga pagkukulang, ng aming mga kahinaan, ng aming mga pagkakasala, Panginoon, nakuha mo pa rin ibigin kami. At tinubos mo pa rin kami. And because of your death, Lord, my redemption was completed. It has been paid for in full. And because of your resurrection, Lord, that salvation has been sealed. I don't deserve this, Lord. Alam ko, Panginoon, alam ng lahat ng tao sa paligid ko that I don't deserve to be saved by you. None of us, Lord, deserves to be loved by you. And yet, you did love us. At kahit na ano, Panginoon, ang gawin namin, hindi namin kayang bayaran, tapatan, o suklian, Panginoon, ang pag-ibig na meron ka para sa amin. Hindi ko pa rin maunawaan, Panginoon, ang antas ng pagmamahal na meron ka. Hindi ito maaarok ng aking payak na kaisipan kung gaano kalawak ang iyong pagmamahal sa amin. Kung paano ang isang Diyos na katulad mo ay papayag na mamatay para sa aking mga kahinaan, sa lahat ng aking mga kasalanan. Bagamat hindi ko na ito mauunawaan, Panginoon, ang magagawa ko na lang sa iyo ay magpasalamat, O Diyos. Magpasalamat sa iyong pag-ibig sa amin. This undeserved love, Lord. This grace that you have bestowed upon us. Ang pagpapala ng biyaya na ito na binigay mo sa amin, Panginoon, bagamat hindi karapat-dapat. Buong puso kaming nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Ang aming buhay, ang aming ministeryo, ang aming pamilya, Panginoon. Kami ay magiging testimonya ng iyong katubusan. Heavenly Father, today we pray that each drop of blood, Panginoon, na papatak sa aming lahat na naririto, hayaan mong magningning ito sa mundo at makita nila ng hayag that we are different, that we are foreigners in this world, na iba kami sapagkat kami ay mga taong tinubos mo na. O Heavenly Father, today, we continue to pray for our nation, the Philippines, Lord. Lugmok na lugmok kami, Panginoon, sa kahirapan. Ang aming gobyerno ay nalulunod sa kasamaan, Panginoon, sa korupsyon. Lord, we pray that you put a stop to end all of this, Lord. Tulungan mo kayo, Panginoon, na magkaroon ng isang pamahalaang makatwiran, naniniwala sa iyo. Heavenly Father, we pray for our mga kababayan sa Middle East right now who are trapped in this war. Kina Kuya Alan, sa lahat ng aming mga kaibigan na nandoon sa ibang bansa, Lord. Lukuban mo sila ng iyong proteksyon. Bring them home safely, Lord, if this is what you want. Protect them from this war. And we don't know, Lord, as to when this war will end. But we know that you have prepared us for this. You have sent us warnings already. And Lord, we pray that you continue to protect the members of this church
mula sa mga dilubyo na darating pa ng dahil sa digmaan na ito. Prepare us greatly, O Lord, so that we can continue with our life, with our ministry, with our mission, to bring the Word of God to every corner of the world. Today, Lord, more than ever, we know that we have little time, and we pray, Lord, that you use us mightily. With the blood of Jesus, strengthen us, Lord. Give us courage. Give us more strength. Give us boldness, Lord. Oh, Holy Spirit, come and fill each and every one of us. Let your presence be felt by this church every day of the week. Allow us to proclaim boldly, Lord, your word to everyone, sa lahat ng tao, sa mga nakakarinig at hindi nakakarinig, sa lahat ng mga makasalanan, sa lahat ng nalulugmok sa kahirapan at sa kasalanan. Gawin mo kaming tulay, Panginoon, upang sila ay makakilala sa iyo. We pray for the road to Damascus ministry, Lord. We pray for our prayer warriors, for our Talking Hands ministry. Lord, we pray that all of them, Lord, be used mightily by you. In Jesus' name, Lord, we proclaim that this church will exhibit the redemption of the